Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po'y nagkakatipon upang ating purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimithi sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Ngayon ay ating ginugunita sina Santa Marta, si Santa Maria at si San Lazaro, ang mga magkakapatid na malapit sa puso ng Panginoong Jesucristo dahil sila ay nakikinig sa kanyang salita, naniniwala, nananampalataya at nagsasabuhay na ito. Kaya hilingin natin na matularan natin ng atilang halimbawa sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito namay parang isang taong sumagot, "Lahat ng iutos ng Panginoon ay susundin namin." Isinulat ni Moises lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos inutusan niya ang ilang kabataang lalaki
na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lunsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos ay malugod, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog niyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog nyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalo mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang paggunita kina Santa Marta, Santa Maria, na kapatid nito, at kay San Lazaro. Noong una sa kalendaryo ng simbahan ay si Santa Marta lang po ang ginugunita sa araw na ito. Pero idinagdag
ng ating Santo Papa Francisco, sina Santa Maria at San Lazaro sa araw na ito, sapagkat napakahalaga po ng paalaala sa atin ng mga magkakapatid na ito sa ating pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Si Santa Marta po, katulad ng napakinggan natin sa Ebanghelyo, siya yung embodiment of preaching, of service. Kaya nga po sabi ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Gayun din po, siya rin po yung sumalubong sa ating Panginoon Jesucristo noong ang kanyang kapatid na si Lazaro ay namatay. Panginoon, kung ikaw po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. So siya po yung halimbawa, simbolo ng pananampalataya, simbolo ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya at simbolo ng paglilingkod. Si Santa Maria naman po ay embodiment of a disciple. Doon sa ating binasang Ebanghelyo, sabi dito, si Maria ay nakaupo sa paanan ng Panginoon. Yung pong mga salitang ito, yung pag-upo sa paanan ng Panginoon ay simbolismo, mga salitang nagpapahayag sa atin ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Pakikinig bilang disipulo na natututo, nag-aaral sa paanan ng kanyang Panginoon. Ito po ay napakahalaga din sa buhay natin sapagkat hindi tayo makapaglilingkod, hindi tayo makapagpapahayag ng ating pananampalataya, hindi tayo makasampalataya sa Diyos kung hindi natin nakikinig ang kanyang salita, kung hindi natin nakikinig ang kanyang kalooban. At si San Lazaro naman po ang sinasabing isa sa mga kaibigan ng Panginoon na mahal niya sapagkat siya naman yung embodiment ng nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya doon po nung siya ay namatay, ang ating Panginoon ay nanangis, umiyak. At ano sabi ng mga nakakita kay Jesus? Mahal na mahal talaga niya si Lazaro. Sapagkat nakikinig at nagsasabuhay na kanyang napakinggan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, napakaganda na talagang isinama ng ating Santo Papa Francisco ang sina Santa Maria at San Lazaro sa kapistahang ito ni Santa Marta para lalo nating matutunan kung paano ang buhay ng pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa pagdiriwang na ito, pinapalalahanan po tayo ng tatlong bagay para maging mas matibay, para mas maging ganap at makabuluhan. Alam natin yung ating ginagawa bilang mga disipulo at Kristiyano. Sisimulan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos na nagtataglay na kanyang utos, nagtataglay na kanyang kalooban, nagtataglay kung paano sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kasunod po nito, hindi lamang dun sa level ng pakikinig. Dapat, dadalhin nito tayo sa pagsampalataya, sa pagkilala ng mas malalim sa ating Panginoong Jesucristo, sa pagkaalam ng mas malalim kung ano ba ang ating misyon at kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kasunod nito ay yung katulad ng ginawa ni Marta, yung paggawa, yung paglilingkod, yung pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kaya atin pong pagnilayan kung ang buhay natin ay may pakikinig, may pagtitiwala at pananampalataya, at kung may pagsasabuhay ng ating sinasampalatayanan o lalo tigit paglilingkod sa ating
kapwa na siya rin namang naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pagkapatuloy po ng ating misa, panalangin natin na matutunan natin ang halimbawa ni na Santa Marta, Santa Maria at ni San Lazaro na mahal ng Panginoong Hesukristo sapagkat sila marunong makinig, marunong manampalataya at magsabuhay ng itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Sa pagunita natin kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila'y nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo
ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa pagunita sa mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan. Upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Tapos sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Isusunod na po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming mapagmahal sa nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na po ay kaligtasan sa anumang kapahamakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.